kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Patuloy ang mahirap na pagtakbo ng Sacramento Kings sa kanilang preseason matapos matalo sa Utah Jazz sa isang road game nitong Martes ng gabi, dahilan para bumagsak ang kanilang record sa 0-4 sa exhibition matches. Sa unang pagkakataon ngayong preseason, hindi na limitado ang mga minuto ng starters ng Sacramento at nagtapos sila sa laro hanggang sa huling buzzer. Nabitin ng kaunti ang star point guard na si De'Aaron Fox sa kanyang pagtatangka na itay ang laro bago matapos ang oras na sanay naging pangalawa niyang buzzer beater mula sa malayuan ng gabing yon. Bagamat naitama ng Kings ang ilan sa kanilang mga pagkakamali mula sa nakaraang preseason games tulad ng pagkapanalo sa turnover battle, nahirapan pa rin sila sa ilang aspeto. Isa sa mga pinakamalaking hamon ay ang shooting mula sa malayong distansya, kung saan 10 lang sa kanilang 38 attempts mula sa 3-point range ang pumasok. Ang naging bida ng laro nitong Martes ng gabi ay walang duda na si Domantas Sabonis, center ng Kings. Ang 3 beses ng All-Star ay mukhang nasa mid-season form na matapos mag-apoy agad sa first quarter na may 16 points. Natapos ni Sabonis ang laro na may 29 points, 16 rebounds and 8 assists na talagang nagdomina sa loob laban sa Utah. Bagamat 0-4 ang preseason record ng Sacramento, maaaring ituring itong nakakaligaw dahil ang laban nila sa Utah ang pinakamagandang pagkakataon para makabuo ng kumpiyansa kasama ang mga starters. Hindi mahalaga ang resulta ng mga larong ito, ngunit naging maliwanag ang ilang kahinaan sa sistema ng Sacramento. Pero sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang Kings bilang banta sa mga team na ginagamit ang 3-pointer offense dahil sa kanilang depensa mula sa labas ng arc ngayong preseason. Sa natitira pang isang preseason game, kailangang ayusin ng Kings ang kanilang mga pagkukulang bago ang kanilang opening night matchup sa Oktubre 24. Sa ibang balita naman, nagpatuloy ang perpektong preseason ng Warriors nitong Martes ng gabi sa Las Vegas, kung saan tinalo nila ang Los Angeles Lakers upang umangat sa 5-0 record. Magtatapat muli ang dalawang team sa Biyernes ng gabi sa Chase Center para tapusin ang kanilang exhibition schedule. Nakapaglaro na si Andrew Wiggins sa kanyang preseason debut para sa Warriors, kung saan nakapagtala siya ng 11 points in 21 minutes. Nagbigay ito ng bagong palaisipan tungkol sa kung ano ang magiging starting lineup ng Golden State sa opening night. Nagtala si Steph Curry ng 16 points of 6 of 18 shooting and 3 of 11 mula sa 3-point range, ngunit mayroon din siyang 5 rebounds, 6 na assists at 2 steals, dahilan para tumayo sa excitement ang mga fans sa Sin City. Ang star point guard na si Steph Curry ay nakararanas ng issue sa kanyang daliri matapos itong ma-jam sa depensa laban sa Sacramento Kings. Lumabas na negatibo ang resulta ng X-rays kaya nakapaglaro si Curry nung Martes laban sa Los Angeles. Pumasok ang Warriors sa laro na may perpektong 4-0 sa preseason. Bagamat nakakonvert lamang si Curry ng 4 sa kanyang 14 na 3-point attempts sa unang 3 preseason games, palagi siyang isang shot na lang ang layo sa muling pagkuha ng kanyang ritmo. Sa laban nitong Martes, sumikat si Curry nang matagumpay niyang maipasok ang kanyang signature look-away 3 na agad naging viral sa social media. Nagpatuloy din ang shooting ng Warriors sa 3-pointers, kung saan nakapag-shoot sila ng 45 attempts mula sa long distance, ngunit 14 lamang ang pumasok. Gayunpaman, nanaig sila sa rebounds laban sa Lakers at nagkaroon ng 12 puntos na lead sa paint. Mas maganda rin ang kanilang paggamit sa turnovers. 20 Golden State points off 12 LA turnovers compared to 11 off 14. Hindi nakapaglaro si Brandon Podziemski dahil sa nabaling ilong na natamo sa nakaraang laro ng Golden State, at hindi rin nakalaro si DeAnthony Melton dahil sa pananakit ng kanyang likod nitong Martes ng umaga. Narito ang 3 mahahalagang points mula sa panalo ng Warriors laban sa Lakers sa T-Mobile Arena. Bago magsimula ang preseason, pinuri ni Coach Steve Kerr ang magandang kondisyon ni Wiggins at itinuring siya bilang pangalawang scoring option ng team. Ngunit nagkasakit si Wiggins na naging dahilan upang hindi siya makapaglaro sa training camp at sa unang 4 na preseason games hanggang sa laban na ito sa Vegas. Agad siyang isinama sa starting lineup ng Golden State. Ang una niyang pagtatangka ay isang floater na sumablay. Sa susunod na pagkakataon, sinamantala niya ang open lane at mahina ang depensa ni Lakers guard D'Angelo Russell na nagresulta sa foul. Naipasok niya ang 2 free throws na yon, na naging tanging points niya sa first quarter pati na rin sa first half.
Umupo si Wiggins sa huling 7 minuto ng first quarter at bumalik sa simula ng ikalawa. Isa lang ang attempts niya sa second quarter, isang mintis na 3-pointer at sumablay din siya sa 2 shots sa unang minuto ng third quarter bago niya nakuha ang kanyang unang points sa pamamagitan ng isang dunk. Bagamat mabagal ang simula ni Wiggins sa opensa na may 3 of 9 shooting, siya ay perpekto sa free throw line at nagpakita ng matibay na depensa sa ilang pagkakataon. Dahil sa pagbabalik ni Wiggins, nagkaroon ng panibagong starting lineup ang Warriors. Sa 5 preseason games ng Warriors, 5 beses ding nag-iba ang kanilang starting lineup. Ngayon, naglaro si Wiggins sa ibang posisyon kaysa karaniwan. Imbes na sa small forward, lumipat si Wiggins sa shooting guard kasama si Curry sa backcourt. Kasama rin nila sina Jonathan Kuminga, Draymond Green at Trayce Jackson Davis. Ang pangkat na ito ay hindi nagkasama sa court noong nakaraang season. Kung tuluyang magiging isang small forward si Kuminga, posibleng makikita nating magkasama ang 5 player na ito kahit pa hindi sila lahat ang mag-uumpisa sa laro. Medyo retro ang spacing, parang nasa mid-90s. Ngunit hindi pa isinasaalang-alang ang shooting improvements ni Kuminga at ang pag-asang magbabalik ang shooting ni Wiggins matapos ang medyo mahirap na nakaraang season. Sa esensya, binibigyan ng grupo ng higit na haba, atletisismo at depensa si Curry. Nang gawin ni Kerr ang kanyang unang substitution, ipinasok si Buddy Hield kapalit ni Wiggins at nalalamangan ang Warriors. Hindi muling nagkasama sa court ang grupo hanggang sa simula ng second half kung saan nangunguna na ang Golden State. Ang score ay 67-59 pabor sa Warriors nang ipinasok muli si Hield kapalit ni Wiggins. Sa kabuuan, ang starting 5 ni na Curry, Wiggins, Kuminga, Green at TJD ay naglaro ng 11 minuto at 8 segundo ng magkasama at nagtapos sa -1. Ang pagbabalik ni Wiggins ang inaasahang magiging pangunahing balita ng laro. Ang palit-palit na starting lineup ni Kerr ay isa pang madalas pag-usapan. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy na pinapahanga ni Moses Moody ang lahat at patuloy na pinapatunayan na karapat-dapat siyang makakuha ng oras sa rotation. Sa loob ng third quarter, si Moody ay may +20 sa plus and minus at ang kanyang final plus and minus ay +17 sa loob ng 19 na minuto, na pangalawa lamang kay Kyle Anderson na may +22 sa loob ng 17 minuto. Habang tumatagal ang preseason, lalong nagiging malinaw na kailangan bigyan si Moody ng oras sa rotation. Karapat-dapat siya rito. Sa kanyang ika-5 laro ng preseason, nagmula siya sa bench at nakapagtala ng team high 21 points of 7 of 13 shooting and 5 of 7 kasama ang 5 rebounds at 2 assists. Nasa 44.8% na ngayon ang shooting ni Moody mula sa 3-point line ngayong preseason. Hindi magiging madali ang mga desisyon ni Kerr sa dami ng malalim na rotation ng team. Ngunit pagdating kay Moody, dapat ay madali lang ang desisyon na iyon kung patuloy siyang maglalaro ng ganito. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.